maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang araw, pinagpalang araw, masiglang araw, lahat ng mga mabubuting pwedeng banggitin sa isang araw. Yan po ang bati ng inyong Mami Bessie Rios sa ating Moms at Heart. Welcome ang bawat isa. Ang saya, kalahatian na po tayo ng taon. And of course, happy anniversary sa atin pong FEBC. Kayo po ba ay nakasama kanina sa atin pong mga live at mga susunod pa po for this whole month of June. Antabay lamang po kayo sa mga announcement diyan po sa Facebook page. Okay? At ngayon naman po ay, of course, it's the first week and unang araw din pala ng buwan ng June ay magsa-celebrate po tayo ng Father's Day, Father's Month, and we will give way sa isang batang daddy. Magkukwento po siya kung paano nga ba siya nagsagawa ng kanyang pangarap. Ito pong daddy na to, bata pa nangangarap na pag ako daddy, I will be. Parang gano'n, And now na naging daddy na siya, paano namang nagkakaroon ng katotohanan ang kanyang mga pangarap. However, syempre iba po yung wala ka pa dun sa sitwasyon, but then, it was made possible. Samahan niyo po kami, kinig, nood, yan, FEBC Radio TV, Facebook ng Moms at Heart, or very simple, lalo na nga po dyan sa mga bukirin, bulubundukin, ilog ba, bit-bit ang PM Radio. 702 DZAS AM Band. Ayan. At ang lahat ng yan made available dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Now, let's listen ang aming huntahan kasama si Daddy Jar Manlego. How are you, Daddy Jar? Magandang araw din po sa inyo, Mami Bessie, at sa lahat po ng ating mga viewers at mga nakikinig. Magandang araw po sa inyo. At purihin ang Panginoon dahil sa biyaya niya po ay sinusustain niya naman po ako bilang young father. Yan. At sino naman ang mga gusto mong batiin? Thank you. Binabati ko po of course, ang aking asawa, si Wifey Ben Maniego. At yung aking mga anak, si Iya, Jair, at si Althea. Baby pa, si Althea. 1.5-year-old pa lang po. Hello. Tsaka sa mami ko po, sa Camarin, Caloocan. Hello, mami. Mami Babes Maniego. Yan, okay, At nakakatuwa ang mga sharing time po namin yan ay may kinalaman sa isang karanasan ng, well, maybe in age is not that very, very young. Kasi minsan baka iniisip natin ang young fathers ay 20. But of course, Daddy Jar na nagiging prominent ngayon, ang daming teenage dads. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Opo. 16, meron ng anak, diba? 17, yan. Mm-hmm. Yes. And, well, maybe you don't fall into that age category, but still your children are very young. Maybe dati may mga anak mo kanina, mga ilang taon ba sila? Yung panganay ko po, si Iya, Benia, ay 9 years old. 9? Opo. Okay. At saka yung second ko po, Jair, siya po ay lalaki, 6. 6? Okay. Yeah po. At saka nga po yung bunso namin, again, si Althea, ay 1.5 years old. Wow, ang galing naman ng spacing, Hindi. Kasi minsan, dikit-dikit, but in your case, mukhang na-space sila properly, And kompleto na ang gender? May boy, may girl? Yeah, okay. Opo, kumpleto na po. Babae, lalaki, at saka nadagdagan pa ulit na isang blessing, babae. Yan, oo. May bebe na bago. Yes, Opo. oo. So,
when you were not yet, a father, like Mhm. maybe in your younger days, like a boy, di ba? Usually, Mhm. mga boys, di ba? Ewan ko kung high school ka ba noon or college, no? How do you imagine being a father? Ah, nai-imagine ko po yung sarili ko being a father na talagang hands-on. Hmm. Tumutulong sa asawa sa mga gawaing bahay and hands-on talaga sa mga anak. Mhm. As in, physical touch, yun na meron akong parang emotional na involvement sa kanilang development, sa kanilang emotional development. And Mhm. also, nakikita ko rin yung sarili ko na maging coach sa kanila kapag ka sila ay nasa teenager stage na po. Gusto ko rin Mhm. maging coach sa kanila. Parang mga Mhm. advices, ginaguide sa kanila kapag ka meron silang mga, mistakes na nagagawa. Not necessarily na hard discipline. Uh, Mhm. Siguro kung kinakailangan, pero as coach din kasi, parang gusto kong makita nila yung distinction ng right and wrong, yung pong mga ganong type ng parenting or Wow, parang guidance po. na-imagine ko naman. Siguro kung meron kang mga kakwentuhan ng mga girls na mukhang natitrill sila dyan. Ano? Kasi it sounds like a very ideal kind of dream to be a father. And yun, hands-on. And being hands-on, dinitalyo mo pa na you like to be there for guidance, you like Mhm. to be parang helping them, no, do things as children. So, Mhm. meron kang role model dyan? Meron ka bang Ah, parang mhm. pattern? Uy, nagaya ko si ano, gusto ko ganun nga din ako. Well, specific role model po, honestly, wala. Kaya lang po kasi habang lumalaki nga po ako, katulad ng nasabi niya from high school, college, nakikita ko po, naririnig ko po sa mga environments yung nagiging complaint ng isang ina Mm. na kapag ka hindi hands-on yung kanilang mga tatay, sila ay frustrated. Ano po. And then Mm. from there, natututo rin po ako na kapag pala hands-on ng tatay, meron siyang kakaibang impact din sa mga bata, sa mga anak. Kaya po, from there, sa mga parang, yes, let's say, yun nga, reklamo ng iba, in real life, reklamo ng ibang mga nanay kapag ka hindi tumutulong ang asawang lalaki. So from there po, tinake ko po yun as lesson. Tinake ko po yun as learning na kapag ka naging tatay po ako, ay magiging hands-on po ako sa kanila. Nakakatuwa naman, ano? Mm. Kasi ikaw ay namumulot sa mga stories around. 'Di ba? Mhm. Parang as you Nag-o-observe. listen, Mm. hear Mhm. them, ay nagkakaroon ka ng sarili mong konsepto. Na teka muna, parang iba yata ang mga naririnig kong story. And I don't like to belong to those kinds of descriptions, 'di ba, ng isang Mhm. tatay, no? Opo. That's a good start, no, sa atin pong mga fathers and fathers to be. Ayan. Kasi ang isang maganda na maisip ng ating mga nanay at yan, maging tatay like you, ay it starts when you are not yet there. Mhm. Di ba? Yung wala ka pa doon. Opo. Although, ang aking twist na itatanong sa'yo, Mhm. now that you are here, yan, nagdating na yung baby. Nagka-baby ba kayo agad ng iyong asawa? Ah, kinasal po kami is 2014. Yes, 2015 po yung aming eldest. Yes, Nagka-baby po may agad. baby Opo. agad. Okay. Mhm. So, okay. So, now that you are there, no? So, yan, Mhm. pinanganak na yung baby mo. Nag-flashback ba sa'yo yung mga dreams na yan? Or, ay, naku, nandito itong bata to, iyak na iyak. Parang gano'n. Ang hirap pala maging tatay talaga, no? Opo. Oh. Opo, nag-flashback po, actually up to this now, maski po dun sa bunso namin, very hands-on pa rin po ako. Pero tama po kayo, nung nandun na, hindi pala ganun kadali. Andyan yung hindi ka na makakakumpleto ng tulog. Dahil nga po,
gusto ko ng hands-on, gusto ko yung asawa ko makabawi ng pahinga, no? Kaya may mga times po talaga na, especially nung bagong panganak si Mrs., na-experience ko po yung magtitimpla ng gatas ng madaling araw. Ako na rin po yung magpapatulog. May mga times po talaga na matutulog na lang po ako ng nakasandal sa wall, nakaupo, tapos yung baby Mm. po makakatulog sa kandungan ko. So, Yes, oo. malaking sacrifices pero again, katulad po nung napag-usapan natin na nag-flashback kasi gusto ko po talagang maging hands-on. Gusto ko yung talagang physical touch. Medyo mararamdaman ng mga anak ko yung skin to skin. Yung Mm. talagang alam nila na pagtatayo mo mahawak. Ganun Yes, po. oo, yes. Mhm. Kaya nga po, ang ating programa ay, ang title ay Moms at Heart, but this is not Mhm. exclusive for moms because being a mom at heart can also be a father, di ba? Like you, Mhm. nung alam mo, Mhm. i-imagine ko, na-imagine niyo po ba mga momsies yung kanyang sinasabi? Nakasandal siya sa silya, tapos nandito si baby, di ba, no? Di ba, common yan sa mga nanay, di po ba, Mhm. no? And especially pag bagong panganak pa nga tayong mga momsies, no? Lalo na yung mga normal, no? Kasi cesarean, medyo mahirap. Yung tummy natin, ang lambot-lambot. Tapos para ipo-cushion mo yan doon sa baby mo, di ba? Mhm. But in your case, describing yung karanasan na yon will really qualify you as a mom's at heart. Ayan, di ba? And Thank you. you're right, no? Mhm. According to researches, yung mga babies, no, when they are on the arms of the father, ay better daw ang feeling ng security. Mhm. Kasi yung arms nyo, no, compared sa arms ng mother, Mhm. parang meron siyang certain, siguro yung muscle nyo ba yan? Yung muscle, Siguro. Mhm. yung built, no, yung arms ng father ay, yun daw yung nararamdaman ng baby. And then yung contact ng skin to skin, yan, Mhm. yung Mhm. kumukha ng ginagawa mo na nakadikit sa'yo talaga yung bata, no? Especially kung, yun, yung skin na nararamdaman, ay nakakadagdag ito ng intimacy with Mhm. the child. Ayun. So you mentioned na ang iyong anak na panganay ay 9 years old, babae? Opo. So siya yung unang-unang inaalagaan mo na dinidescribe mo ngayon. Yes, correct po. Mm-hmm. So, how is she now as a 9-year-old girl? Eh di napakadikit kay daddy, ganun ba yun? Well, Daddy's girl. mayroon akong feeling na gano'n, but of course, ayoko po siyang i-claim. But meron akong feeling na parang daddy's girl. But yeah, minsan naririnig ko rin siya na parang mas in favor siya sa kanyang mommy. Pero okay lang naman po yun. Hmm. Mm. But I remember one time, nagkaroon po kami ng yung work. Kasi nung during the pandemic, uh, nag-ano po kami, naging work from home because of the Mm. pandemic. And but nung dumating yung time na mag-on-site na kami dahil medyo Mm. nagsasubside na yung pandemic. Yung daughter ko po na yun, yung panganay, is talagang umiiyak siya. Kasi Oh? hindi sanay na, minsan nga po kahit dito lang sa house namin, pagka working time na po, pupunta na ako sa room, na meron silang sepangs, yung daughter ko, tapos Mm-mm. nag-on-site, malungkot sila. May time na kailangan nilang mag-outing, pero ako may work. Iyak siya ng iyak kasi hindi ako makakasama. So I Mm. guess, siguro yun po yung mga effect kapag naging hands-on din yung mga tatay involved. Ay, oo. And being close po, no, mga daddy, mga tatay, ayan, another thing that we can pick up. Kapag po mga close ang tatay sa mga anak na babae, ay ito ay isang dahilan upang hindi sila magka-boyfriend agad. Oh, ganun. Hindi Maganda sila po yun. maghanap ng another male, no, na ka-intimate nila. At isa pa, they will also be more open sa relationship nila Mhm. with boys on a Mhm. positive and pleasant, no, level. Kapag Mhm. sila po ay malapit sa tatay, ayun, di ba, no? Mhm. Kaya maganda ang iyong ginagawa sa iyong anak na panganay at sa lahat po ng iyong mga anak. Mhm. Okay, as a father, yung, di ba, sabi mo, you took care of yung panganay nung ganun ka
kadikit, no? Mhm. Ganun ka-focus, no? Mhm. Now, paano naman nung dumating yung pangalawa? Ayan. After, I think, 5 years ba? 4 years, no? 6 years old na po siya Mhm. ngayon. Mm-mm. Ah, So, ano naman? Ganun pa din? Natutulog pa rin sa silya? nung pangalawa po dahil po sa advocacy ng breastfeeding, medyo mas Mm-mm. naging incline naman po siya sa kanyang mother. Pero same sacrifice, Mami Bessie, no? Ganun pa din, actually hanggang ngayon, ah, ginaguide ko pa rin siya kung paano maligo. May time na maliliguan ko siya, of course, bilang tatay. Gusto kong ipakita sa kanila kung paano yung malinis na ligo. May mga times na hinahayaan ko na siya, maligo mag-isa. Pero Mm. just to say, ganun din po sa pangalawa. Naging Okay. hands-on din po ako, nagpalit ng diaper, pinaliguan, sinusubuan, Mm-mm. na-experience ko rin po yun sa pangalawa actually hanggang sa dito sa pangatlo. Pero ngayon po kasi kami po ay homeschooling. Ako po Mm. ang personal na teacher niya doon sa aming Okay. pangalawang anak. Bali yung panganay po namin, may times po na nag-guide po ako pero mas tutok po yung mali. Pero ngayon sa Mm-mm. pangalawa ako po talaga yung Mm. teacher niya ngayon. Yes, so, So, your pangalawa is lalaki, no? opo. Oo, 'di ba? Mm, So, panggitna siya. no. Teka, ang question ko ngayon, curious lang ako kasi Mm, syempre same gender kayo niyan, 'di ba? Yung mm, isa hindi, 'di ba? And mm. sabi mo, wala nang timplahan ng gatas yan kasi breastfeeding na siya, 'di ba? Yes. So, ano yung mga parang binago mo ba or parang, uy, nag-iba na ako, iba to kasi lalaki ito. So, ano yung mga nag-shift ka ng treatment ba sa kanila to establish? Kasi magkaiba ng gender, as a Mm, difference ng gender. mm. Nag-shift. Sa ngayon po, wala pa po akong masyadong shift na ginagawa. Ang minsan nga lang na na-observe ko, parang na-adapt po nung baby boy namin ah, yung soft side. Siya po yung nakakopy dito po sa family namin. Nakakopy niya yung pag lagi kong sinasabihan ng out loud yung I love you, wifey. I love you, Iya. I love you, Jair. I love you, Thea. I Mm. love you, Jesus. Sinasabi ko po yon ng out loud dito sa bahay namin. And siya po yung nakikita kong gumagawa din nun. Na Ay, yung iniisa-isang, pangalawa. yes, opo. Kaya minsan naiisip ko parang kailangan ko na bang mag-shift ng medyo, alam niyo po, para ma-develop sa kanya yung pagiging tough or yung boyhood to manhood. Kasi Yes. parang sanay tayo na yung mga ganong klase ng approach pang feminine po no, yung mga Gemini. soft side po ng ano. So ayun po. Okay. Pero eventually baka po mag-shift ako ng side ng yes, from boyhood to manhood kapag kinakailangan na rin. Okay. Ano naman ba ang iyong definition ng boyhood? Na hindi pala parang when you always say I love you, it's so parang Mhm. soft, no? Ah, Tayo, mm. what is boyhood? What are some of the things na gusto mong makita sa isang anak na lalaki so that he will really grow up as a man, Mhm. Ano 'yon? But siguro po kasi napalaki rin po ako mula sa tough environment ng aking dad. Alam niyo po yung panahon na hindi ka pwedeng umiyak, no? Pagka po Oh, umiyak ang lalaki, parang soft po yun eh. you Ayan, pass that galing. stage, bawal O, sa'yo umiyak. opo, although na-express ko naman siya, kaya lang na-remember ko rin yung dad ko na sasabihin na lalaki daw. Diba? Parang ganun. Kaya meron akong parang notion na kapag meron tayong ganitong environment na yung daddy nag-I love you, tapos yung anak ko nakakapi siya. Parang nakikita ko siya na, parang medyo soft yata yung So, ganun. Although, oh, I guess, dapat i-normalize natin yung ganun na hindi dapat
Hindi dapat siya tinitingnan as soft. In fact, Mm. dapat tough din tough din yun eh kasi although kilala yung men na hindi masyadong nag-express ng kanilang emotions, di ba? Mm. Pero I guess dapat siyang i-normalize na kapag ganito yung boy, malambing, dapat accepted siya sa society Mm, natin mm, na mm. that's bravery, courage. Yes. Mm. Oo. Ang isang nakikita ko dyan sa yung expectation ay gusto mo na hindi siya ganun ka-tender. Yung parang medyo may pagka-firm, no? Eh kaso sabi mo nga, when you were Mhm. young, parang nasusuppress naman, ano? Hindi Mhm. naman nabibigyan Mhm. ng exit, no, or display yung emotion, di ba? Mhm. So dapat ngayon ay yon, babalansehin mo lang. And Opo. yung being a boy, no? Sabi mo yung tough and then courage na tinatawag natin ay Mhm. that can happen dun sa mga experiences niya when how he handles frustration. Yun. So how he responds to frustration. And talking about frustration, syempre nakikita mo yun sa yung mga anak when they are playing. Di ba? Mhm. O papatigilin mo na sila. How do you try to manage, no, yung kanilang mga resistance? Ayan. Mukhang ikaw ay very sweet daddy. Syempre may resistance sila, Mhm. di ba? Mhm. So, how do you Mhm. manage it as a young father, yung mga resistance na yan? Kasi mga anak mo, puro bata eh. Lalo na yung Mhm. isa mo, napakabata. Di ba, Opo. toddler yan, no? Kalikutan Mhm. talaga, no? Eh, Opo. yung pa naman, ang favorite word niyan, no. I Nagno-no don't na like. nga po. Marami. I don't like, oh. Mhm. So, how do you manage yung mga ganong resistance? Opo, doon po sa baby boy ko, may mga times na ah, firm lang po ako sa aking voice. But also I admit na may mga times na dinidiscipline ko po sila sa pamamalo. Especially kapag talagang ini-insist nila yung gusto nila na alam kong hindi pwede. Ayun po, namamalo rin po ako. Okay. So, you Opo. believe in spanking, okay? Mhm. Pwede Opo. ba pa-share paano ka nag-spank? Are you angry? You talk to them before? So how do you do that? Ah, admittedly po kagaya po ng struggle ng marami. Kasi natutunan ko rin po talaga na as much as possible, pag mag-i-spam ka is not out of your anger. Pero sa situation po kasi namin ngayon, at katulad po ng nasabi niyo, still learning pa rin po naman ako. Young dad or batang ama. Ano po, may mga times po na napapalo ko sila out of anger. Hmm. Pero Yes, so syempre, that's normal. Hindi parang napaka-perfect pag walang mga ganun, ano? But opo. what is important is what you said na you're still trying to learn, di ba? You're Mm, trying to manage your emotion. Kasi po mm, mga momshies and daddy, di ba? Tayo din may emotion, no, di ba? mm, mm, And based on our emotions, ay nagre-react din yung emotions natin sa ating mga bata, no? Eh, mm. sino ba naman hindi Correct. magre-react, no? Lalo na kung mga ganyang edad sa mga anak mo. Eh, yan ang height ng mga maraming challenges, no, na Opo. they're not that very independent yet, no? Mm. Okay, thinking about independent, what do you ask your children to do para at least matraining sila to be independent? Gaya yung sinasabi mo, naliligong mag-isa. Mhm. So you give them responsibilities at home? Yes, opo. Um, Hinahayaan ko na sila na, alam niyo po, yung mag-refill ng tubig ng aming mga tumblers. Hmm. At ngayon po kasi mainit, naglalagay lang kami ng mats sa floor, tapos yung comforter, ano po. So yun, hinahayaan ko na po yung mga anak ko, yung boy ko, siya po yung tagalagay ng mats bago ilagay yung comforter, habang yung baby namin, ako po, paliliguan ko. Tapos yung eldest naman namin na 9-year-old ay siya po yung nagwawash ng dishes. Ayun po. Oh, Tapos really? nagwawalis. Although may times ako po yung gumagawa para po i-model ko po sa kanila.
Pero may mga times po na, binibigyan na po namin sila Mm. ng shared responsibility. Ganun po. Yes, so Mhm. the ages of your children are the best age to be trained and to be oriented, no, in terms of standards, in terms of mga, what's the principle in life, di ba? Mhm. So, ano yung pinaka gusto mo na ibigay sa kanila na sila ay magkaroon ng training, no? Kasi yan, training sa bahay, yung ano. Tapos nag-homeschool Mhm. sila, di ba? Opo. So, ano yung mga tinuturo mo sa kanila in terms of mga values, mga Mhm. ganon? Kasi Opo. part of standard din yan, di ba? So that Mhm. they will also realize na, ito pala yung mahahalaga, no, na dapat. Mhm. Okay. When it comes to values po, pinapass on ko po sa kanila, of course with balance, kung ano rin po yung natutunan ko sa dad ko especially. Kasi ang dad ko po ay overstandard when it comes to quality. Opo, Mm. overstandard po. Di ba may Mm. standard siya, overstandard. Pero yun po ang pinapasa ko ngayon sa mga anak ko na when it comes to cleanliness, wag po basta gawin. Alam niyo po yung basta lang. Tapos lang. Opo, hangga't maaari po kapag nakikita ko po, hinahayaan ko sila ang gagawa. Pag nakikita ko po na may dirt, itinuturo ko po sa kanila yon para Mm. po ma-instill sa kanila na kung ano po yung gagawin nila, gawin po nila with quality. Yung Yes. total, ginawa mo lang din naman, dapat yung maayos. So, Mm. quality, pangalawa, yung pagiging organized. Natutunan ko Oh. rin po yan sa aking childhood. Kasi may times po na talagang may hinanap kami. Hindi po makita ng parents ko kung ano yung hinahanap nila. Tinawag kami magkakapatid. Lahat kami naghanap, pati yung mga books. Parang piece of paper lang po yun eh. Mga books, pinagbubuklat namin, baka naipit lang doon. Kahit Mm. mukhang imposible naman doon mapunta. So from there, na-realize ko rin na kapag ka-organize, madali pong mahanap yung mga bagay-bagay. At saka Bagay-bagay. mas hindi po nakaka-stress pag makalat. Minsan po Mm. kasi ang cause ng mga unwanted stress natin, yung simpleng, alam niyo po yun, makalat, Mm. naapektuhan po nun yung time management natin. Bakit? Halimbawa, Mm. may lakad. Kung Mm. kailan naman kailangan, hindi makita-kita, tapos malilate ka, which is hindi rin magandang practices, lalo na kung may kausap ka po. So kung Mm. organized po ang lahat, madali siyang makikita. Like sinasabi ko sa mga anak ko, lahat tayo gumagamit ng scissor. Kung dito lang nakalagay yung scissor, di ba? Kung Mm. sino man yung susunod na gagamit, alam kung saan nahanapin. Hindi hahalugugin yung buong bahay para lang makita yung gunting. Or, um, Mm. ang isa pang epekto po niyan is yung money management, no? Dahil hindi mo makita yung isang bagay, let's say scissor, bibili ka na naman. Apektado rin yung budget. So, Mm. nakikita ko po to na it seems small things pero meron siyang malaking impact Kung magiging habit po talaga natin yung pagiging organized, magiging malinis, yung quality, tsaka po yung savings when it comes to finances. Mm. Ganun. Mm. Yeah, nakita ko yung pagkakabit-kabit mo, no? Nung epekto ng being organized, di ba? Mhm. And I'm just curious, no? Kasi syempre, you're teaching your children how to be organized. What are some of the dialogues that you tell them para maituro yung pagiging organized? Like talking to your 6-year-old boy, Mhm. how to get organized. Paano mo ito ginagawa? And then, ano naman yung sagot ni bata? Parang convo. Parang ganyan. Convo. Daddy Mhm. says, si anak, ito, diba? Parang ganon. Mhm. Sa 6-year-old boy ko po, hindi ko pa ho masyado. Not unlike doon po sa panganay. Doon po talaga ako masyadong nag-explain Kasi ang Sige, si iniisip ko po, panganay. kapag ka na-train ko po yung panganay kong gano'n, dalawa po kami mag-i-impact doon sa pangalawa kong anak. May Correct. katulong na po akong nag-guide po. No? But yes, katulad po nung sa question yon, medyo nasasabihan ko rin po yung nag-guide ko rin yung yung sa boy. Pero again, ano po ako medyo ma masalita. Kumbaga po,
kailangan hindi ako tamarin magsalita. Kailangan ko Mhm. i-explain bakit ganito, bakit ganyan. Oh, Halimbawa po, kaya ko dito pinatong yan kasi kung dito ko ipapatong, ito yung magiging resulta. Pwedeng mahulog, pwedeng wow. maubot ng baby. Kaya ko Mm. siya dito pinatong. Kaya dapat, pag ikaw magpapatong, iusog mo ng kaunti. Kasi mainit, Yes. pwedeng maabot ng baby natin. So, Mm. sa ibang parent, probably hindi nila style yun. Pero sa akin, kailangan, masalita po. Kailangan ko pong ipaliwanag para po yung logic po, pag na-develop, nakukuha nila. Alam po Yes. nila kung bakit nila ginagawa yun. Hindi lang basta nakasanayan na magpatong dito. Kaya pala dapat doon ipatong kasi pwede palang may masugatan. Yes, Kailangan mas oo. malayo po. Ganun po. Wow, saludo naman ako diyan. Kasi hindi naman common talaga 'yan lalo sa isang lalaki. Mhm. Kasi ang isang lalaki, ang tendency niyo ay you like to do things fast, 'di ba? Mhm. Tapos hindi din mahilig magdetalye, yung paliwanag masyado, 'di ba? Parang ganyan. Yung Mhm. short and few, 'di ba? Words, Opo. 'di ba? Mhm. Pero yung ginagawa mong 'yan is very helpful. Kasi, you're not just giving instruction. Kaya minsan may problema tayo sa ating mga bata sa pagsunod, sa pagkakaroon ng sinasabi mo na compliance to standards, ayun. Mhm. Ay hindi nila naiintindihan na there is a purpose, 'di ba? There Mhm. is a Yes. purpose. Why it should be done this way, 'di ba? And Mhm. not only a purpose, if it is not done that way, ayan, 'di ba? Kung hindi mo 'yan gagawin ng ganyang paraan, may mangyayari, o 'di ba? Mhm. So, kapagka ito Correct. ay naintindihan ng mga bata, ay mas madali nila ito na ipa-practice. Mhm. Lamang ang next na gusto kong tuklasin sa'yo ay may mga moments ba na pagkatapos niyan, hindi rin nagawa, parang trying ba, parang tinetest, anong reaction mo? May mga gano'n din? Mhm. Opo, may mga times na dahil hindi ko naman laging i-approach sila na lagi akong galit, may mga times na i-overlook ko na lang. Pero may mga times na ah, nagagalit po ako sa kanila. Pinapakita ko po na kung bakit hindi nasunod, kung bakit ito yung gusto kong mangyari. Ayun Hmm. po, minsan kailangan ko lang pong i-overlook. Pero ah, yung parenting ko po kasi ayoko rin na yung tinatawag ko na alam niyo po yung mga anak parang paglagi na lang napapagalitan dahil nga po sa standard and quality. Mm. Baka ma-exasperate na po eh. Alam niyo po yung lumayo rin yung loob. Kaya minsan may mga times na ah, ino-overlook ko na lang. Pero ang key I guess is yung consistent na Mm. pag nakakalimot, nire-remind po ulit Yes, oo. hanggat sa And when you matutunan say po nila. nire-remind Mm. mo, nakikita ko sa'yo ay conscious ka 'no, sa pamamaraan ng being cool, 'di ba? Parang, you are very sure na parang, naku dapat hindi maging ganito, dapat maging gano'n ano. So mga mamshies at sa atin pong mga kasamang moms at heart na dads, 'yan, marami tayong napupulot kay Daddy Jar 'no, sa kanyang mga sinasabi. And hindi po biro 'no, na mag-manage nitong tatlong mga chikiting na ito, Mm. na 9, 6, and almost 2 years old 'no, 'di Mm. ba? Almost 2 na yung isa. Because these are the trying years 'no, yung 9 years old mo ay middle childhood na 'yan. Mabilis na siyang magde-develop, soon ay pre-adolescent na 'yan Mhm. at Mm. magkakaroon na ng mga pagbabago, Yes. baka hindi na masyadong didikit, 'di ba 'no? So, Mm. there are Yes. some, changes 'no, and yun namang Mm. dalawa mo ay, another challenge ulit siya ano. But these, 9, 6, and 2 are the best years 'no. After this, parang mahirap mo na silang makuha. Mahirap mo na silang, again ay, maabot, and I really commend you na parang naging ano, parang natupad naman yung pangarap mo, 'di ba? To be hands-on.
Opo, opo. Mhm. Oo, natupad siya, di ba? Mhm. And So, true ano ba? po kayo, true po kayo, Mami Yes. Bessie. Actually, ito pong panganay namin. May mga times po talaga na pag nasa public kami, medyo hindi na yata komportable magpa-holding hands eh. Pero Yes, oo. pinalaki ko po sila na laging nakayakap, tsaka laging nakakiss. Pero ngayon po na nakikita ko na, well, actually, siguro part talaga yun ng ah, part ng sa family, tsaka sa development ng mga bata. Mhm. Yes, oo. Medyo lalayo ng konti, but it doesn't mean na parang there's already a gap developing, no? But it's just that nagkakaroon na sila ng desire to be more and more shaping their own selves. Mhm. So as they shape their own self, lilipat ka na ngayon sa iba. Yan. So ibang Mhm. Mhm. category na yun. Hindi ka na young daddy. Ibang Oo, category yun. Oo, ibang kasi category. oo, because right now you're a young daddy because all your children fall under yung edad ng mga young na yan, ano? Na Mhm. kinakailangan talaga nila ng marami, no? Na kumbaga sa ah, trimming, no, ng isang halaman ay yaan yung mga trimming years, di ba? Mhm. And then you mentioned something about discipline also, no? Na may mga times na ikaw ay namamalo din, ano? Mhm. So looking at your family life, no, as a daddy, nakita ko ang daming napaparty, no, sa yung roles, no, in terms of yung nag-homeschool dad ka pa, di ba? Mhm. And then, nagkakaroon ka din ng time to talk to them. Mhm. Na sabi mo pa nga doon sa example mo, ilalagay lang sa isang lugar, ipapaliwanag mo pa. E di mas Opo. lalo na yung paano itago ang isang laruan, di ba? And then, Mhm. also train them how to clean up, no? Yung sarili nila. And I admire, no, yung consciousness, yung tatlong bagay na sinabi mo, quality, di ba? Kasi Opo. madami ngayong tao, parang they're not so concerned about quality. Basta Mhm. matapos na, okay na yan. Ako, ano ba? Ang hirap-hirap pa namang gagawin. So, and then, I'd like also to pick up yung sinabi mo na when you wanted to do things quality, you have to invest in time. Mhm. Papaulit mo. Oo, di Mhm. ba? Pinapaulit mo yung mga gawain Yes. ng mga bata. And Mhm. then, you also value order, yon. So, na magagandang bagay ito na nakikita ko na magagamit ng mga bata. Now, putting yung mga importance na yan, how do you manage yung time mo with your children? Mhm. Kasi a lot would say, wala akong time. Mhm. Wala Yes, akong correct, time. correct. Mhm. Trabaho. What keeps you in order? Although sinabi mo na you value order kasi. You value Opo. Oo, yes. Mhm. How do you do that? Well, sa amin po kasi before the pandemic, nung mag-asawa po kami, nag-decide po talaga kami mag-asawa to handle a business. Kaya yung business naman po namin, dahil lagi kaming magkasama, selling products, mga ganyan. Yun nga po, kasama namin lagi yung mga anak namin kahit sa kami magpunta, ganyan. So, but during the pandemic, so nag-ano po kami, we're tinitingnan namin itong mag-asawa as nag-explore. So nag-start kami ng business pero nag-try din kami ng employment. No, Mm, yung wife ko work from home, ako po may time nga po na work from home din pero naging on-site dahil ni-require po mm, ng company na mag-office site na po kami. Eh siguro ang masasabi ko po during nung office site, yung asawa ko po ang tumingin doon po sa mga anak namin. At saka yung household management. At sa akin, kapag meron lang mga time na ma-observe ko, yung time na kasama ko sila, doon lang po ako nagpa-function kung paano ko po sila gustong i-discipline. Okay? Pero after po kasi noon, ngayon po now, work from home ulit kami, um, ang napag-uusapan po namin mag-asawa ngayon is to look for a helper para masustain po namin yung gusto po naming
parenting ah, na yung magandang parenting na gusto namin na hands-on, maghahanap po kami ng helper. And sa panahon po kasi ngayon, Mami Blessy, hindi po talaga ganun kadaling maghanap ng helper na alam niyo po, kailangan mag-ingat din eh. Trusted. Sa ngayon, meron kaming ibang areas na mapapabayaan, honestly. Pero hindi po sa stake nung mas mapapabayaan yung mas importante. Minsan, may mga gamit kami na admittedly hindi ganun kaayos. Merong isa kaming room. Maybe mabigat na task yun para sa mga bata eh. Mas inuuna lang namin yung mga doon lang sa kanilang capacity o sa kanilang ability na katulad nun, mga simpleng pagtulong sa gawain bahay. Pero mas inuuna namin yung values, yung homeschooling, i-correct sila. Maybe there will be a time talaga na mas i-involve namin sila sa mas bigger task. Ano po. Pero just to say, wala po kaming helper ngayon eh. Ang principle is this, kung magkakaroon po kami ng helper, naniniwala po kami para mas ma-manage namin yung time namin, yung parenting, good parenting sa aming mga bata. May mga role po kasi na pwede nang ipaubaya sa helper, household helper. Hindi ko po, yung role ko po sa pagiging tatay, wala po pwedeng ibang gumawa nun, Yes. kundi ako lang. Pero yung mga trabahong gawaing bahay, pwede siyang ipagawa sa helper. Delegate. Yes, delegate. So meaning, kung ang question kasi is paano i-manage kasi yung iba nag-office, unlike sa amin, mga work from home kami, I guess yung helper po, i-entrust nila sa helper yung ibang task, and then sila pag nasa office, pag uwi, magkaroon sila ng decision talagang mag-asawa na to really mag-allot ng time para sa mga anak. Okay? The rest, yung hindi magagawa na pagiging ama, ikaw lang ang makakagawa. And then the rest, pwede mo i-delegate. Wow, I like what you said. Ikaw makakagawa lang ng role ng isang tatay. So be Opo. best in that. Wag Okay. na wag mo siyang i-delegate. Don't parang don't even consider no na gagawa ako ng ganito for my children. Pero yung role ko as a father medyo mababawasan. Di ba may mga ganun kasi na Opo. I wanted to provide for my children. So yung provision na nakikita mo ay yung ikaw mismo, not other forms of provision. Although not neglecting also what they need, okay? Wow, naku, maraming salamat sa iyo, Daddy Jar, sa yung mga sharing. And I think na for young fathers, marami po tayong napulot sa kanyang sharing. As I've said kanina, medyo kakaiba yung kanyang pangarap nung nauna, no? Nang bata pa siya. But then that pangarap now became realized, no? At yung hands-on na pangarap, nakakatuwa, no? Ang pangarap niya is not to be a father who will provide, bibili ko ng kotse yung anak ko, kailangan mag-aral yung anak ko sa ganitong mga ano. But in your case, ang pangarap mo ay maging tatay talaga. A hands-on father and a good husband. Kasi sabi mo, gusto mong maging kaalalay ng iyong asawa. Wow, very ideal na pangarap. But now that you are doing it, it's not easy. Yes. It's a challenge, but it is possible. No, di ba? Yes. Okay, any last word that you wanted to leave for our viewers and listeners? My advice, especially sa mga tatay, katulad po ng nasabi ko kanina, marami po ang mga asawang babae ang longing na makatulong yung kanilang mga asawang lalaki. So, sa mga magpapakasal or sa mga katulad ko po na nagsisimula na, meron ng mga maliliit na bata, I just want to share with you yung word na sacrificial love. Okay? Hindi po masasabing sacrifices if we are living sa ating mga comfort zones. Kaya po siya sacrificial love. Kasi may mga times na gusto mo nang magpahinga, pero kailangan mong kumilos. And with that, kapag meron kayong magandang teamwork mag-asawa, meron po siyang yung ganong klase ng legacy,
still magsisirculate kahit sa mga susunod na generation. Especially po sa panahon natin ngayon na self-centered lalo ang mga tao. It's more of self. Minsan konting hirap lang. Ayoko Ano na. Opo, pagod na. Ano yung mga generations natin ngayon na minsan konting problema lang, dinidefine nila agad yon as depressed. And unlike po sa mga mas naunang generation, part po lahat ng yon. And again, babalik po tayo sa sacrificial love na magtulong-tulong po tayo sa gawaing bahay. I guess hindi po yun mga gender role. Taliwas po yun sa ibang popular vloggers na sinasabi nila na kailangan hindi sila involved sa mga ganitong chores, sa gawain pang babae. Hindi po. Wala po siyang yun po ay basic Yes. basic. Wala po siyang gender role na dapat ito pang babae lang, ito pang lalaki lang. No, kung magtutulong po, napakaganda po nun. And kung magtutuloy-tuloy siya hanggang next generation. I guess, katulad po na sinasabi natin, yung family natin na basic unit of the society, mas healthy po siya. Mas healthy ang ating society. Yes, oo. I-pick up ko yung sinabi mo na tulungan ng ating mga asawa at ipakita na ito ay isang paraan ng pagmamahal, di ba? And I like to pick up on that dahil sa ating po mga tatay, bago tayo naging tatay, ay husband muna. Husband muna, hindi ka muna tatay. And because of that, ay dapat talaga you play that role well. At ang isang samahan na maganda ng husband and wife ay gaya ng sinabi mo, it will be a legacy. Makikita ito ng mga bata. At ito din yung simula, no? May isang maayos na buhay, may asawa, buhay sa pagpapamilya. At yun po, no? Wala po tayong tinatawag na gender-related role. Ang tawag dyan sa ay stereotyping. Stereotyping na parang, ito basta pambaba. No. I could look back, no? Kasi ang mga anak ko, 2 lang, lalaki pareho. But they are trained in housework. Bakit? Kumakain naman yung lalaki, di ba? Dapat matuto ka magluto. Yung lalaki nagbibihis, matuto ka maglaba at mamalansya kasi nagawain, di ba? So, maganda po na gano'n ang ating maging kaisipan, gaya ng sinabi ni Daddy Jar. Kasi ang marami pong problema natin ngayon sa daigdig ay dahil doon sa mga kung ano-anong naririnig natin na mga sabi-sabi na akala ay ito yung tama. But there's no substitute for what is tested, no? Na klase na mga pamamalakad at prinsipyo ng isang tahanan. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Daddy Jar. At sana po nakapulot tayo ng mga bagay-bagay mula sa kanyang senior sa atin. God bless you. Maraming salamat din po, Mami Blessy, at sa ating mga tagapanood. Exciting naman po ang ating kwentuhan with Daddy Jar, no? Batang-batang daddy. Pero ayun, ang dami na niyang mga engagement na nagagawa, mga interaction sa kanyang mga anak. Tama-tama po para sa mga young dads. Magsimula po tayo while our children are young. Kasi pagka hindi na po sila bata, naku, kakaiba na po ang ating magiging karanasan sa kanila pong mga ugali, sa kanilang kaisipan. So, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it when they are young. Pero hindi tayo magtatapos nang hindi po tayo nagkakaroon ng isang closing prayer at mula din naman po ito sa isang young dad. Mga bata pa po ang anak nito, si Daddy Eds Manuel. Magandang araw po sa ating lahat na mga tagapanood at tagapakinig ng Moms at Heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit po sa inyong paanan. Humihiling po kami, Panginoon, ng kapatawaran ng aming kasalanan sa lahat ng aming mga pagkukulang. Bilang mga ama, Panginoon, tulungan mo kami na makita namin ang purpose ng aming buhay sa Panginoong Hesus
Nang sa ganon ay maging magandang halimbawa po kami sa aming mga asawa at mga anak. Bilang mga ama na haligi ng tahanan, turuan mo kami, Panginoon, na hanapin ang katotohanan at ang iyong kaharian. At nang sa ganon ay maituro din po namin ito sa aming mga asawa at mga anak. Tulungan mo kami na maging modelo ng pananampalataya na tutularan ng aming buong sambahayan. Nang sa ganon, bilang pamilya na kagaya ng sinabi ni Joshua, na kami at ang aming buong sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at dahil sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong awa, ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, ay pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kumpiyansa na magawa ang kalooban mo sa aming buhay, nang sa ganon, pagdating ng panahon na kami ay haharap sa iyo, ay sasabihin mo sa aming, "Well done, good and faithful servant." Maraming salamat po at maingat po naming ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat sa iyo, Daddy Ed, sa pagtatapos sa atin sa panalangin. Tunay naman na ang atin po mga young dads, like young moms, ay marami pong mga hamon. Sabi nga po, habang nagsisimula, talagang mahirap po talaga ang bago pa lamang. However, in the shifting roles that we have as momsies or daddies, talagang iba-iba po ang ating mga magiging challenges. At yan na naman po ang pagtatapos ng ating huntahan in our month of June, kung saan ang ating tuon ay mga bida ang ating mga daddies. Kasi ngayon po, well, sa June 16 pa po yun, ang ating Father's Day. But of course, Pinoy ang pamilya natin. So we celebrate this whole month of June, and here at Moms at Heart, as our tradition, ay kaugalian po natin na binibigyang daan natin ang kaganapan sa buhay ng mga iba't ibang tao. Sa mga susunod na panahon, ay iba na naman po ang ating maishishare. And for next Saturday, I'd like to share something na season talk, this time with nature, para po sa ating. Abangan niyo po yan. Lahat ng yan dito sa ating programang Moms of Heart, programang humuhubog sa atin pong mga pusong ina. Nakasama po ba natin kayo sa pakikinig or sa panonood? 702 DCAS AM1 o di kaya naman sa FEBT Radio TV, Moms at Heart Facebook. At ang lahat ng yan ay dahil tayo po miyembro ng Kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang buhay, magandang araw at sana po laging pinagpala ang ating pong mga tahanan. Bati mula sa inyong Mami Bessie. Sa pagtulog, nahuhuli ka sa paghimbing. Dahil pinagmamasdan, dahil pinagdadasal ang bawat isa sa ating pamilya.